ikatlong sunod na taon, inaasahan po ang double-digit na pagtaas ng gastos medikal sa Pilipinas ngayong 2025. Wow, double-digit, no? Lumabas ito sa survey na ginawa ng Global Advisory Broking at Solutions Company. Ang tawag sa kanya ay WTW, Willis Towers Watson. At ayon po yan sa survey ng WTW Global Medical Trends, inaasahan na tataas malaki 18.3%. Yung healthcare costs na yan ay yung healthcare benefit costs, which means yan yung sagot ng medical insurance mo, no? Ito ang pangalawang pinakamataas na paglaki dito sa ating rehiyon, no, sa Asia Pacific region. 19.4%, no, pinakamataas ang increase sa bansang Indonesia. Mas mababa naman itong 18 point ilan? So 18.3% mas mababa naman kesa dun sa itinaas noong 2024, which was 19.3%. Nakikita ng WTW na mananatiling mataas ang paglaki ng gasto sa healthcare in the long term, no, sa pangmatagalang panahon at kabilang sa mga nakikitang sanhi. Bakit tataas ng ganito kalaki? Yung pagtaas kasi nung paggamit ng health services, yung tumataas na gastos ng mga ospital at klinika, mga mataas na PF, professional fee ng mga doktor. At iba pang yung mga mga medical team mo, hindi ba? Oo. At yung mas madalas na pag-usbong ng sakit. At ayon pa rin sa WTW Global Medical Trends Survey, halos naging triple ang gastos ng HMO, no, yung Health Maintenance Organization Industry sa Pilipinas dahil sa higit na mas maraming binayaran na claims at benefits. Umabot ito ng 4.269 billion pesos noong 2023 mula sa 1.433 billion pesos. No? Laki ng tinaas, no? Oo. Noong 2022, tinukoy rin ng WTW na tumaas sa 19.3% ang medical inflation sa bansa noong 2024 at ayon kay WTW Philippines Health and Benefits Head Nel Badal, natutulak pataas ang medical inflation dahil na rin sa tumatakbong negosasyon sa pagitan ng dalawang HMO Association at ibang mga grupo ng mga doktor tungkol sa posibleng 80% hanggang 150% na pagtaas sa professional fees. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.